Lampas 6 na bilyong pisong transaksyon umano ang dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na itinuturing ng Anti-Money Laundering Council na masyadong malaki o kaya'y kaduda-duda. Isinawalat yan ng AMLAC sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa Vice. May report si Ian Cruz. Humarap ang Securities and Exchange Commission sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte kung saan binusisi ang mga kumpanyang idineklara ng bise sa ilan sa kanyang salin. Sa 10 kumpanya na nakadeklara sa SEC, marami umano ang lugi ang isinumiting financial records. Pero kakaiba umano ang kaso ng GenCorp Industries Incorporated na binuksan para mag-operate ng restaurant. Patay sa audited financial report mula sa kitang 28 million noong 2021, bigla itong lumobo sa 300 million to 394 million sa mga sumunod na taon hanggang 2024. Pero ang idineklarang tubo, umaabot lang mula 1.8 hanggang 3.3 million pesos. Naungkat din ang issue kung nag-engage umano sa pribadong negosyo ang bise na ipinagbabawal sa batas. Sa testimonya ng SEC, nakalista bilang stockholder at miyembro ng Board of Directors ang bise habang siya'y nakaupo bilang pangalawang pangulo. Inilahad naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na aabot sa 6.77 billion pesos ang halaga ng annualized suspicious at covered transaction sa bank account ng bise at kanyang mister mula 2005 hanggang ngayong 2026. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan, tulad halimbawa ng kawalan ng pagkakakilanlan ng kliyente o posibleng pagkakaugnay sa iligal na aktibidad. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Ang isa pang napuna ng ilang miyembro ng komite, walang idineklara ang bise na cash on hand and in banks mula 2019 hanggang 2024. Gaya noong 2019 kung kailan may na-flag na transaksyon ang AMLAC na mahigit 60 milyon kahit walang idineklarang cash on hand or in bank ang bise. Noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report. Isiniwalat naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ng bise at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2003 hanggang 2016. 181 million pesos daw ang tinanggap umano ng pamilya Duterte mula sa drug lord umanong si Sammy Uy. Tinawag ko ito na dividendo dahil meron pong pattern yung pag-deposit nila or pag-encash ng manager's check ng April or March tapos October. So, ganun palagi po yung pattern niya. Every 6 or 7 months ang pagpasok. Ang nagbibigay po ng dividendo through manager's check na ang account owner po dito ay si Sammy Uy. Ang mga alegasyon ni Trillanes ay kasama na sa inihain niya noong reklamo sa ombudsman para maberipika. Pinakumpara ang ilan sa mga bank transaction na binanggit ni Trillanes na nasa record ng AMLAC. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report. So Based on for our the report record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC at least to the extent that similar transactions appear in their report. That is for the record.
Ilang beses na tinawag ang bise sa pagdinig, ngunit di siya sumipot. Wala rin siyang kinatawan dito. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang panig ng bise, pati ng kanyang pamilya kaugnay sa mga aligasyon. Pero dati nang itinanggi ng mag-amang Duterte ang tungkol sa mga bank account. Bitbit naman ng Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na ito sa impeachment hearing. Naglalaman daw ito ng tax records ng bise at asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio. Pero ang kahon hindi rin nabuksan. Ayon kay BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza, nakasaad sa National Internal Revenue Code kung kailan lang pwedeng isapubliko ang tax records ng isang individual. It can only be examined if the two requisites concur in aid of legislation and in an executive session. Thank you, Madam Chair. But this is not an inquiry in aid of legislation. This is an impeachment proceeding. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ang BIR nagbanta pang babawiin na lang ang mga dokumento. An impeachment proceeding or an impeachment trial is not one of the exceptions. So even to the Section 27. senators cannot open this box? There is no basis as well for the disclosure. Therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. Sa huli, nagbotohan ang mga miyembro ng komite na ipagpaliban muna ang pagtalakay sa mga dokumento, pero may iwan sa Kamara ang kahon na sinelyuhan sa harap ng mga mambabatas at pinirmahan ni Mendoza. Ian Cruz, GMA News.